Anong pagkakaiba ng galit at saka sakit, hurt? What is the difference between anger and hurt? Sabi ng iba, hindi ako galit, nasasaktan lang ako. Ako, kumuha rin tayo ng abnormal psychology, yung highest form of psychology. Yung sinasabi nila ng psychology daw, pag nakita mo yung mata, alam mo na yung iniisip, hindi naman. Ang ano lang, ang maganda nga lamang pag kinakausap mo, para bang matatansya mo kung nagsisinungaling o hindi. Tignan mo sa mata. Kaya kapag sirutan, pag tinitignan ko, kinakausap ko, at yung matang gumaganon, ibig sabihin, hindi mo alam kung magsasabi ng totoo o takot o ano. Basta mayroong ano dyan, yan ang mga psychologists. However, psychology is based on the attitude. Kaya nga, sa psychology, kaya ganito ang nangyayari, ganito ang ugali, ganito, dahil ganito siya. Yan ang doon mag-analyze sa psychology. Parang ano daw, parang sa lahat ng bagay kasi, ng bagay, sabi rin kasi ng philosophy, in every cause, there is an effect. Ang ibig sabihin, lahat ng bagay may gumawa. Wala namang ganong pangyayari kung walang gumawa. Hello po, ang basic yan, wala ang mundo ito kung walang gumawa. Pag dinala mo naman sa problema, hindi naman na-create yung problema kung walang gumawa. Hello po, sabi ng iba, wala daw naman smoke kung walang apoy. You understand what I mean? Okay, so what is the difference between hurt and anger? Sa medical, di ba, sa nurse meron din yan, nababanggit mo ron sa mga psychology. O tingnan nga natin. Punta muna tayo sa hurt. Hurt refers to causing or feeling pain, nasaktan, na-embarrass, napahiya, o kaya nasaktan ka. Minsan, bakit madaling masaktan ang tao? Kaya tayo nasasaktan sa isang bagay, una, hindi natin nauunawaan. Hello po? Kaya nga sa child psychology, halimbawa ang mga batang yan, love na love nila si Maymay. Pero may mga pagkakataon, I don't like you, Maymay. I want to daddy. Siyempre si Maymay, kung papatulan, I don't like you anymore. I will go away. Pero kunyari lang daw naman yon. Parang ano lang. Siyempre, mahirap naman patulan mo yung bata. Bata yun eh. Hello po? Now, why people are hurt? Minsan, halimbawa, nasermonan ka. Bakit ka nasaktan? Una, negative ka. Pangalawa, hindi mo maunawaan. Pangatlo, dahil may pride. Yun yung dahilan kung bakit nasasaktan ang mga tao. Halimbawa, yung mga bata, sinisermonan ng mga magulang. Nasasaktan sila, paulit-ulit na lang kayo, mga ganyan. Bakit? Hindi nila nauunawaan ang purpose ng magulang. Kaya nga kung bakit meron tayong sinasabing minor age, ayon sa suggestion ng mga psychologists, na ang mga minor, halimbawa yung mga minor, yung mga, sabihin na lang natin, 17 years old and below. Pero nung unang panahon, ang minor ay dapat 21 lang. Kasi noon, ang maturity ng isip ng tao noon, mature ang isip ng tao noon, pero pagdating sa ligawan, late, ang tawag nila ang mga tao noon, late bloomer. Kasi kahit nung grade 6 kami, maalala ko pala, lumalangoy kami sa ilog, wala kaming damit, okay lang. Walang nakakapansin, walang malicious, pero ngayon kinder pa lang.
Kasi advance na ngayon. Ngayon, ginawa nila 18 years old na. 21 naging 18. Baka meron pang magsasuggest. Isasuggest nila na 16. Kasi ang mga bata noon, yung mga 16, hindi pa magiging criminal yan. Pero ngayon, ang dami ng magnanakaw, ang dami ng criminal na 16 years old. Hindi mo sila pwedeng kasuhan dahil nga sa ginawa ni Pangilinan na batas. So sa Manila ngayon, maraming ginagamit ng sindikato mga 16 years old. Pero ang mga yan, kaya na nilang mang-rape, kaya na nilang pumatay, kaya na nilang magnakaw. So yun ang delikado ngayon. Pero ang pinag-uusapan natin, halimbawa, kaya nga kayong mga estudyante, kung 18 years old kayo, kaya nga yung sinabi ko kanina, meron tayong batas na kapag ikaw ay 20 years old at pinatulan mo yung 16 years old, hindi mo yan rinig. Walang rape, walang force. Tinukso ka ng babae. Pero kapag pinatulan mo, ang kaso na yon, ang tawag natin sa family code is seduction. You mean, you take advantage of the minor mind. Ibig sabihin, yung 17 years old and below, yung pag-ibig na kanyang nararamdaman, minor pa yon. Hindi pa niya nakikita kung ano yung, ibig sabihin, limited pa yung isip. Kaya ang pinakamaganda talagang pag-realize, pag 18 and above na, doon na nakakapag-isip yung babae ng tama. Kahit mga lalaki. Hello po, kasi minor. Ibig sabihin, yung isip mo ngayon, pagdating mo, tingnan mo si Desiree. Minsan tumatawa yan. Pinagtatawanan niya yung feeling daw niya nung minor pa siya. Ganito pala. Ayan. Kaya, pag si Desiree ang nag-advise, ay nako, matindi. Pero maganda yung advice. Kayong nag-aaral, sabi niya, may nagpapaaral sa inyo. Tignan ninyo yung pagod ang nagpapaaral sa inyo. Tapos, yung ayaw na nagpapaaral sa inyo, ginagawa nyo. O, tama naman yun. Ba't hindi yun? Kaya, well, minor pa ang pinag-usapan natin. Pero ang ibig kong sabihin, bakit nasasaktan ang tao, hindi pa niya naabot, hindi pa niya nauunawaan yung sinasabi natin. Pero someday, somehow, mauunawaan din ninyo. Hello po? Mauunawaan din natin. Kahit sa member, di ba? Minsan, may mga member din na ang tagal-tagal ng member, pero immature pa rin ang isip. Wala siyang tinitignan, contribution na lang. Contribution lang sa church, sapat na yon para mag-complain. Contribution lang sa anniversary, sa anuman, complain na bakit. Ito yung mga immature pa. Kaya nga dito, kung hindi mo kayang magbigay, di huwag kang magbigay. So what? Pero hindi yan ang rason na masisira yung pananampalataya natin. Hello po? Kaya kung saan-saan nag-discourage, ang immature na tao, naghahanap yan kung saan siya ma-discourage. Ang mature na pag-iisip, naghahanap na yan kung anong pwede niyang maitulong o kaya gawin. Wala sa kanyang vocabulary ang aalis sa church. Halimbawa, mga young people, may mga young people ng mga ganito. Sana nga, si Jacqueline, bata pa ito. Pero compare mo sa ibang mga young people, mas mature ito. Yung mga young people na dati-dati umaawit dito, saan sila ngayon? Wala na sila dahil sa immature at pananampalataya. Halimbawa, ang mga ito, marami tayong bagong young people ngayon. Kahit na bata pa sa edad ang mga yan, kung matatalino ang mga yan at mature ang pag-iisip, walang dahilan na aalis sila. Kahit anong problema nakikita nila, hindi na sila aalis. Hello po? Dahil mature. Ganoon din ang mga member at mananampalataya. Okay. Bakit nasasaktan ang tao? Sabi ko kanina, dahil hindi niya nauunawaan. Pero kapag maunawaan niya, ang sabi ng Biblia, baka magpasalamat pa. Sabihin, thank you for advice. Hello po. Kaya karamihan sa mga anak,
paulit-ulit na lang si mama. Paulit-ulit na lang si daddy. Pero yung matatalinong bata, thank you. Kaya yung iba, maaga daw na nag-asawa dahil daw hindi kaya ang sermon ng mga magulang. Nung nag-asawa, nagkasakit, pinabayaan ng lalaki, siyempre bata silang pareho, saan siya pumunta? Sa magulang pa rin. Iba ang magulang. Sila ang nasasaktan kung nakikita nila na ang mga anak ay naghihirap. Hello po. Halimbawa ako, ang daming chismis, ang daming sumisira sa akin. Kaya ko. Pero kapag yung anak ko ang nasisiraan, ako yung nasasaktan. Ang tawag natin dyan, nagkakaroon tayo ng mental torture. Ganon ka-care ang mga magulang sa mga anak. Hello po? Kaya kapag kayo ay sinisermonan ng mga magulang, si Ma'am Mila, Ma'am Perlita, marunong mag-sermon siguro ang mga ito. Ewan ko kay si Ma'am Rosana, kung Ma'am Roxanne, kung magaling mag-sermon to. So, ibig sabihin, kaya kayo nasasaktan, hindi nyo nauunawaan. Pero kapag naunawaan nyo, hindi kayo masasaktan. Amen? Amen? Ang sermon, nasasaktan ka kung hindi mo naunawaan. Nagpapasalamat nga ako kay Abalayan. Minsan sabi, Sir, bakit parang ang sermon mo ngayon, parang ano lang, parang gusto ko yung diin, yung tatalab. Yon ang mga matatalino. Nasanay sila sa si Tang Ramirez noon. Sabi niya, Sir, bakit wala na yung pag-ikritik mo sa sigarilyo at pag-iinom? Kasi alam niyo, kasi manager siya ng agency. Pag may dumating doon, mag-offer siya ng mainom. Hindi ako makahindi. Minsan, pag nakita ko may nagsigarilyo, pati ako. Pero kapag nasermonan ako sa pag-inom, sa isang week, halimbawa, Sunday, nasermonan ako, isang pakiti lang ang maubos kong sigarilyo. Pero kapag hindi ako nasermonan, kulang yung 7. Kaya yun ang mga matatalino, gustong-gusto ang sermon. Hello po? Kaya sa mga young people, huwag kayong masasaktan pag sinisermonan kayo ng iyong mga magulang. Lalo na kung Kristiyano kayo at hindi Kristiyano ang iyong mga magulang, tiisin na lang ninyo. Kunyari, hindi kayo nasaktan. Kahit nasaktan kayo, magpakita kayo ng mamaya yan, sasabihin nila, mula nung umaatin ka sa baptist, nagbago ka na. Sige, atin ka pa. Amen? Pero kung kailan ka umatin dito at suplada ka, wala nung nagpunta ka doon, nagbago ka na. Huwag ka nang pupunta doon. Ganon. Okay. Ang hurt, anong pagkakaiba ng galit at saka hurt, ano ba yung hurt sa Tagalog? Sakit. Nasaktan at nagalit. Refers to causing or feeling pain. Okay, next. Anger. Anger is a strong feeling of displeasure or frustration. Itagdag mo. Anger is a strong feeling of displeasure. Hindi ko kasi nag-apura ako eh. Walang mag-alaga sa mga bata, sabi ni Madam Dayago kasi. Okay. A strong feeling of displeasure. Hindi mo nagustuhan yung ginawa sa iyo. Hindi mo nagustuhan yung nakita mo. Hindi mo nagustuhan yung sinabi sa iyo. Hindi mo nagustuhan yung pinakita sa iyo. O kaya, na-frustrate ka sa expectation mo. Yung expectation mo, hindi ginawa yung inaasahan mo. So, anger is a strong feeling of displeasure. Yun yung mga literal meaning. Tingnan natin. Bakit ang tao minsan galit? However, kaya ngayong pain at saka anger, hindi pwedeng sinasabi ng psychology na imposible na meron kang anger na hindi ka na-frustrate, hindi ka na-displace, or hindi ka nasaktan. Hello? Kasi imposible siguro yung galit ka kaagad. Anong dahilan na magalit ka?
sa batala lang, maliban lang. Meron ako naririnig na, aywan ko ba, sabi, yung mukha lang niya, galit na ako. Kahit wala pa siyang ginawa, pag tinignan ko yung mukha, galit na ako. Agborbor ng itidarat, sabi niya. Demonyo na yon kung ganun ka. Nakita mo lang yung mukha, kumukulo ng dugo mo, demonyo na yon. Pero ang normal, hindi ka naman magagalit kung hindi ka na-displace, na-prostrate o nasaktan. However, anger is viewed as the outlet of hurt or a pain that will result to an anger. Di ba tama yun? Hello? Nasaktan ka, na-prostrate ka, na-displace ka, kaya doon lumitaw ang anger. So meaning, anger will only exist when you are hurt or you are displaced. Next. Some psychologists believe that anger never comes because it is often the result of pain and frustration. In other words, anger will not occur but rather is preceded by pain or hurt feeling. Kaya iwasan natin yung madaling masaktan. Ang sinasabi rin ng psychology is to fight hurt is to talk to yourself. Pero po, halimbawa, may sinabi ng isang tao sa iyo, pilitin mo, halimbawa sa feeling mo, nasaktan ka, pilitin mo, hindi naman niya siguro sinasadya. Maaring nagawa lang niya, pero hindi yan galit sa akin, something like that. Kaya kapag kayo ay nasisermonan, talk to yourself and tell yourself, hindi naman ako, basta sinaktan, ang purpose naman niya is, okay siya. Hello? Hello? That's the only way how to fight pain and anger. Talk to yourself. Try to understand. Try to think positive thing. Yan. So, next. The danger of anger. Alam naman natin practically alam natin sa traffic pa lang dahil sa galit, may nagpanggahan, may nagpatayan, may nagbarilan. May mga mag-asawa, dahil lang sa galit, nagsilos yung lalaki, sinapak ang asawa, wala namang ebidensya. So mahirap. Pero yun ang sa akin parang, aywan ko, basta sa akin ayaw ko yung parang ang pangit sa isang lalaki na nananakit ng babae. Yung Japanese ang lolo ko yun ang tradition nila. Ayaw nilang manakit sa babae. Ibalik mo na lang daw kung ayaw mo. Huwag mo nang saktan. Okay, so tignan nga natin Psalm 37:8. The danger of anger. Cease from anger and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil. Ibig sabihin, yung pain at anger, yun ang magtutulak sa atin na gumawa ng masama. Hello? Hello? Yan. Kung merong relax lang. Do not entertain pain, do not entertain anger. Because anger, pain sometimes leads us to do evil. Okay, next. He that is slow to wrath is of great understanding, but that is hasty of his spirit exalted folly. Ayan. Yung sa pamamagitan ng pag-unawa, understanding, isa yan para mapigilan ang ating sobrang galit. Loko, kasi yung spirit na masyadong negative, yun po yung ginagawa tayong masama. Next. A wrathful man is stirred up strife, but he that is slow to anger appeaseth strife. Ayan. Yung anger, yun po ang nagkakos ng silos o kaya inggit. May anger ka sa isang tao,
kaya ka nag-iinggit. Pag wala kang anger sa isang tao, ano man yung success niya, hindi ka maiinggit. Hello po? Okay. Bakit hindi kayo nag-i-amen? Okay ba kayo? Okay, next. Make no friendship. Yun na discussion na noon. Make no friendship with an angry man, and with a furious man, thou shalt not go. Pag mag-asawa kayo, huwag kayong mag-asawa ng hot temper. Hot temper ako, pero hanggang doon lang. Ang ibig sabihin yan, yung mga taong kayang pumatay. Nabalitaan ba nyo yung Diyos? Isang modelo sa Hong Kong. Isang modelo sa Hong Kong na nag-asawa. Pagkatapos sa kanyang kasisilos, sobrang kasisilos na sa kanyang asawa, biglang nawala. Hanggang sa, to make the story short, hanggang sa nakita nila yung lead kung paano nila mahanap. Nakita nila na sa safe house ng husband at saka mga magulang, nakita nila doon na merong knife na nagamit. Nakita nila na yung knife duguan, tapos may damit yung lalaki na duguan. Tinignan nila sa nakita nila na positive dugo ng lalaki. Nakita nila ng kaldero, nandyan ang laman ng kanyang asawa, bungo, na yung talagang yung lalaki sa kasisilos nag-addict. Hinain niya, ginawa niyang bulalo ang kanyang asawa. Kaya hindi dahil gwapo yan. Hindi basta-basta, ay nako, kung makahanap kayo ng lalaki na sino bang Sherwin at Roxanne? Sino na yung kanyayo? Kitaan ba't ni Sherwin ni Roxanne? Huwag kayong mag-asawa ng lalaki na walang takot sa Diyos. Hello po? Ay nako, nakakatakot. Meron pa, kung nabalitaan po ninyo, from Cordillera, ang Pilipino, ang hilig-hilig natin sa Korean drama, mga Korean artista. Tignan mo yung mga young people, tignan mo yung FB nila, mga Koreano. Pangarap ng makapag-asawa ng Korean. Nag-asawa sila. Punta sila ng Korea. Sa kasisilos nitong lalaki, ginawa niyang hostess ang kanyang asawa. Kaya lahat ng friend niya, kung gusto niyong tikman ang asawa, punta kaya lang dito ganito. Ang problema, itong babae, hindi niya pinapahawak ng cellphone. Nagkataon lang na merong isang lalaki na nagpunta doon. Sabi niya, Pilipino ka? Yes. So kunyari may nangyari sa kwarto sa kanila. Pero actually, yung lalaki, dahil lagi pumupunta dito sa Pilipinas at marami siyang kaibigan na Pilipino. So, pagkakataon na nagsumbong yung asawa doon sa customer. Yung customer ngayon ang nagbulgar. At sinabi sa mga pulis, ang sabi niya doon sa kaibigan na hindi ko masikmura ang ginagawa mo sa asawa mo. Ikaw ay tao, hindi ka hayop. Bakit ganon? Kung ayaw mo sa kanya, pauwiin mo sa Pilipinas. Anong labas ng Koreano? Dita labas tayo na demonyo. So, mag-ingat-ingat po kayo. Hindi dahil lalaki, dahil gwapo. Ay nako. Biblical naman, di ba? Kaya nga tingnan nyo si Ma'am Biseri. Hanggang ngayon dalaga pa. Kasi kailangan yung may takot sa Diyos. May takot sa Diyos pa nga. Minsan pumapalpak pa. Di mas lalo yung walang takot sa Diyos. Amen? Okay. Next. An angry man is stirred up strife. And at your meat. Tapos na ito. Wala na. Be not hasty in the spirit to be angry, for anger rested in the bosom of fools. Tama naman. Wala na. Meron pa?
Psalm. The devil uses anger to destroy God's children. 1 Peter 5:8. Karamihan na ginagamit ng diablo yung galit mo para mawasak ang pamilya, away doon, hiwalay. Karamihan naman sa away, communication gap lang eh. Kaya minsan ganyan, anong nangyayari? Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Gusto ng diablo, mawalan ka ng gana sa church, mawalan ka ng gana sa family mo. Gusto ng diablo, mawalan ka ng ganang makinig ng sermon. Ganito. Kaya yung minsan, yung pride natin, yung pain, yung hurt, your anger, lahat ito ay gagamitin ng diablo. So, kausapin natin ang sarili natin. Gawin natin ang ikaw katawan, bakit ka nasasaktan? Ang plano nila, tulungan ka na lumago, maging strong. Yun ang sabihin natin sa sarili natin. Amen? Lalo na itong mga Bible college, kaya sabi ko sa kanila, kung nasanay kayo ng honesty dito, paglabas ninyo, masanay kayong honest. Pero dito pa lang, dishonest kayo, paglabas ninyo, magiging dishonest din kayo doon. Kasi wala nang pupuna sa inyo, magiging worker na sila. Kaya si Jeremy at saka Ricky, tingnan natin kung paano. Kasi wala nang, hoy, bawal yan. Kaya mas maganda yung matrin tayo rito. Meron pa? Cain became criminal because of frustrations that resulted to anger. Ganito kasi nangyari. Si Adam at Abel, tinuruan si Cain at Abel na magpuri sa Diyos. Noong unang panahon ay hindi nila pwedeng kausapin ng Diyos sa pamamagitan ng sacrifice. Ang ibig sabihin noon, kailangan mo sunugin ang mga bagay. Yung usok, yun ang tatanggapin ng Diyos. Ngayon, ang ginawa ni Abel, kumuha siya ng pinakamagandang tupa at yun ang kanyang sinunog. Ay siyempre nga naman, pag mag-litson ka, di ba ang bango? Ang ganda yung usok, punta doon. Ngayon, si Cain naman, kumuha siya ng mga gulay at yun ang kanyang sinunog. Ngayon, ang tinanggap ng Diyos, yung sacrifice ni Abel. Hindi niya tinanggap yung sacrifice ni Cain. So si Cain ngayon, nasaktan dahil una na-prostrate siya. Hindi niya nagustuhan ang nangyari, na-prostrate siya, nasaktan siya. Ang pinagbalingan ngayon, nagkaroon ng galit, silos kay Abel. Ngayon, nung nagalit siya, ang sabi ng Diyos sa kanya, Cain, bakit ka galit? Alam mo, kung maganda ang ginawa mo, dapat hindi ka galit. Kasi kung patuloy kang galit, ang diablo, yung galit mo, kakainin ang buhay mo. Pero hindi nakinig si Cain. Hanggang sa kinuha niya si Abel sa bukid at doon niya pinaslang. Pagkatapos sabi ng Diyos, Cain, asaan ng kapatid mo? Sabi na Cain, bakit? Am I the keeper of my brother? Sabi ng Diyos, alam mo, naririnig ko ang iyak ng dugo ng kapatid mo. Kaya mula ngayon, ikaw ay isusumpa. Alam niyo yung sumpa ni Cain, wala siyang mararamdaman na ligaya, wala siyang mararamdaman na yung mag-enjoy na kumain, maglalakad na lang siya. Maglalakad. Kaya lahat ng mga, alam niyo ba yung baliw? Naglalakad yan, walang direksyon. Yon ang ginawa ng Diyos kay Cain. Alam niyo, ang galit, yan ang sumisira sa atin. Kaya unang-una, dapat sana, nung nakita niya na yung tinanggap ng Diyos yung
sacrifice ni Abel, dapat sana tinanong niya sa Diyos, ano ang gagawin ko? Where did I go wrong? Pero hindi eh. Nagbalingan niya si Abel, nagalit lang siya. Kaya dapat sa atin, kung ma-prostrate tayo, tingnan natin kung ano yung dahilan, maaring hindi yan kalooban ng Diyos, kaya yan nangyari. Hello po? Kaya kailangan tayo matrain, na masaktan, ma-prostrate, para matrain tayo at maging malakas po tayo. May mga pagkakataon na may hinihingi natin sa Diyos, hindi sinagot. Yung iba sinagot. Marunong ang Diyos, minsan tinitrain niya tayo, minsan naaakusahan tayo ng hindi totoo. Minsan, inaakusahan tayo ng hindi totoo. Tingnan na lang ninyo, sa Bible College ako, may classmate na nagka-crush sa akin. Meron naman akong classmate na yung nagka-crush sa akin, crush siya. Pero dahil bawal ang lalaki at babae na mag-usap, bawal kami na makipag-usap sa isang babae. So ang ginawa niya, every chapel service namin, ito palang lalaki na crush niya yung nagka-crush sa akin, kumuha ng notes, linagay doon sa Bible ko. Tapos nagsumbong sa dean. Sabi niya, si Chris, ganito ang ginagawa niya. So after the chapel service, ang sabi nila, all students, leave your things, go out. Chinik nila. Nakita nila yung notes ko daw na nakalagay doon sa Bible ng babae. So nawarningan ako. Siyempre masama ang loob ko. Pero pinipilit ko, sa Bible College ako, minsan may mga nag-a-advise, may mga kaibigan, ay nako, ano lang yan, pagsubok lang yan. Pagsubok lang yan, ganyan. So to make the story short, pangatlo na nangyari yon. So nag-decide sila na paalisin ako. Sabi ko, ayaw ko nang umalis, wala akong ginawa, pero it's okay. Kung yun talaga, siguro hindi kalooban ng Panginoon na dito ako. Okay lang. Masama yung loob ko dahil mapaalis ka sa hindi mo kasalanan, pero tignan mo. Biglang yung lalaki tumayo sa harapan at sabi niya, Sir, wala akong kasalanan ni Chris. Ako lahat ang gumawa dyan kasi inggit ako sa kanya. Bakit? Bakit sa pinagkakrasan ng gusto ko? Eh sabi naman sa kanya, alam mo ba na bawal mag-crush dito, nandito ka sa Bible College? So, sa akin noon, talagang hindi ako malis. Wala naman akong kasalanan, dapat ako aalis. Hello po, you understand what I mean? Pero hindi ako na-discourage dahil alam ko pagsubok. Minsan, nauakusahan tayo ng hindi totoo, pinagsususpitsahan tayo ng hindi totoo. Minsan, ang mababa na pag-iisip sabihin natin, sige, totohanin ko na lang yung suspect nyo sa akin. Mali po yun. Huwag mo patunayan na totoo yung sinasabi nila. Patunayan mo na hindi totoo. Hello po? Hello? Okay, so yun po ang ating message ngayon.